Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So nung mga nakarang araw guys, inauguration ni Donald Trump, no, as the President of the United States of America, no. And meron tayong video yan guys. So kung gusto niyo mapanood yan guys, i-check niyo na lang yung past ko na video, right? So 2 days ago guys, nag-attend siya ng isang misa, no. At doon sa misa na yun guys, may nag-sermon na bishop, no. So, yun yung pakikinggan natin ngayon guys, kung ano yung mga naging comment niya, no? Yung saloobin niya about dun sa mga mangyayari sa US, no? Under the leadership of Donald Trump. So, yan ang pag-uusapan natin for today. Pero bago yan, intro muna tayo guys. Yun. So, ngayon guys, papanoorin na natin yung video. Yan. Ito yung bishop na nagsalita, no? Hindi ko na i-cover lahat kasi guys, mga 15 minutes yata to, no? Panoorin nyo na lang, pero i-capture ko lang yung, for me, is the vital part, no? Pero bago to, meron siyang sinabi na about unity, no? Na very important naman talaga sa isang papasok na leader, di ba? Kasi Trump as the president, kailangan ma-unite, di ba? Magkaroon ng unity doon sa country. And then under unity, meron siyang sinabing tatlong aspect. So, parang gano'n na lang yung summary. Pero yung papanoorin natin ngayon guys, ito yung parang G's or yung talagang juicy part. Alright? So, pakinggan natin guys. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. Yan na. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. Wow. Nice words. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. Have mercy. Right? So, humingi siya ng mercy dahil daw yung mga tao daw ay scared. Right? Bakit kaya ano? Ano ang kinakatakot ng mga tao sa US, guys? Na si Trump ang uupo ngayon. Pakinggan natin, guys. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. Oh. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, she is referring to LGBTQ community. Yun daw yung mga takot ngayon. Kasi nga 'di ba nung yung inauguration ni Trump, hinighlight ko din doon na para sa kanya there are only 2 genders guys, male and female. Yun lang yon. So yung sabi niya natatakot daw yung mga LGBTQ community para sa kanilang buhay, no? Bakit, no? Ewan ko no guys, kasi ako, perspective ko, LGBTQ ka o hindi, we share the same law. We share the same protection, di ba? So kung ano yung protection na makukuha sa police or sa army or sa legal system ng Amerika para sa isang lalaki or dun sa trans, para sa akin, pareho lang yon. Di ba? Hindi ba siya pareho? So, ano yung kinakatakot nung mga tao na nasa community na yon, no? Yun ang medyo gray area, no? So, bakit natatakot yung LGBTQ community sa Amerika na ngayon nauupo si Trump, no? And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. Wait. Criminals. Okay guys. Ito po ang pagkakaintindi ko, no,
sa isang criminal, no? Pag ikaw ba lumabag ka sa isang batas, ikaw ba ay consider as criminal? Ang pagkakaintindi ko, yes, you are a criminal. Now, yung sa sinasabi niya mga illegal immigrants, no? The fact na you are illegal immigrant, meron kang nilabag na batas, di ba? At pag may nilabag ka na batas, you are considered as criminals, di ba? So again, hindi ko gets yung point doon, no? Pareho lang din po yan dito sa Canada, no? Na whether anong trabaho mo, cleaner or nasa warehouse ka or nasa plantation ka, guys, walang discrimination ng trabaho dito. And I guess pati sa US or kahit saan yan, no? Sarili kong perspective na kahit anong trabaho mo, basta marangal yan, pumasok ka sa maayos at legal, you have nothing to worry, di ba? Bakit ka kakabahan? Kung ikaw naman ay pumasok ka sa isang bansa ng legal, kumpleto yung papers mo, di ba? Nagbayad ka ng mga fees na kailangan at nagsubmit ka ng mga tamang mga documents. So, bakit ka matatakot para sa buhay mo or even sa status mo, di ba? They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities Have mercy. whose children Trump. fear that their parents will be taken away. And that you help those who are fleeing war zones and persecution. Wait, yun dun sa parents, guys, no? Kung ikaw pumasok ka ng illegal na wala ka pang anak sa isang country, hindi ba responsibilidad ng isang parents yun na i-secure niya yun? 'Di ba? Hindi na kasalanan ngayon ng kahit na sinong president ng isang country na pumasok ka sa isang country at nagkaroon ka ng anak, 'di ba? At ikaw ay paaalisin sa country na 'yon, 'di ba? Kung ako yung parents noon, isasama ko yung anak ko, 'di ba? Para sa akin, guys, no, hindi kasalanan kasi ng isang country 'yan. Kasi sa simula pa lang, kung ikaw ay pumasok ka ng illegal, kahit saan kayo makarating, yung simula mo kasi hindi na maganda eh, as an illegal, 'di ba? In their own lands, to find compassion and welcome here. Welcome naman talaga, 'di Our ba? God teaches us. Wait, so guys, wala akong narinig na sinabi ni Trump na hindi welcome yung mga nagsisik ng protection, yung refugees and everything, 'di ba? Basta on a legal way, 'di ba? Wala naman akong nakita na sinabi sa news na no, we are closing doors for refugees, yung mga ganyan, 'di ba? Siguro ang point lang dito is basta pumasok ka ng legal at sa tamang process, wala kang magiging problema, 'di ba? Yun lang naman yung point ko dun. That we are to be merciful to the stranger. Going back to that point, no, kailangan daw maging maawain tayo sa strangers. So, again, my own perspective po, guys, no. Pag may pumasok or meron akong pinapasok na stranger sa bahay ko, 'di ba? Of course, may certain rules 'yan at may certain threshold kung hanggang saan yung pwede kong ibigay, right? Siyempre, guys, pag merong pumasok sa bahay ko na hindi ko kilala at nagsimulang magmando sa akin kung ano yung kailangan kong gawin, kailangan ko tong palitan, kailangan kong alisin yung mga mahal ko sa buhay sa loob ng bahay, eh hindi naman yata pwede yun, 'di ba? Right? Yes. I agree on some point na kailangan pa rin nating gumawa ng mabuti sa mga hindi natin kilala. Totoo po 'yan. But on a certain point and with a certain balance. Right? So, syempre, si Trump as a leader of a country na parang bahay niya yun, poprotektahan niya syempre yung mga nasa loob ng bahay na yun or nasa loob ng community na yun, di ba? Guys, disclaimer lang po, hindi ko pinagtatanggol si Trump or whatever, no? I am just commenting on the things na nangyayari, no? At saka yung pagkakaintindi ko din sa sitwasyon. Wala po akong pinapanigan na political or whatever, no?
May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, Tama. to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people. So yun guys, napakinggan natin yung sinabi ni Bishop, no? Kayo nang bahala doon guys, no? Ako kasi, shinare ko na yung sarili kong thinking, sarili kong perspective, sarili kong opinion, di ba? Bilang isang Katoliko, okay ako dun sa general na mga sinabi, like kailangan maging compassionate tayo, maging respectful, unity, right? And everything. Okay? Pero kasi yung dun sa mga sinabi niya about sa LGBTQ or yung dun sa mga immigrants and everything, right? As long as within the grounds of the law, right? I don't see anything wrong with that. Right? So, pero kasi ang nangyari, you are talking about unity, pero parang merong division na agad dun sa yung kung paano siya mag-sermon, no? So, yun lang naman yung akin dun. So, ngayon guys, pakinggan din natin guys. So, ano yung naging comment ni Trump after nung service na yon or after nung misa na yon, no? So, ito guys, pakinggan natin yung sinabi niya. What did you think of the service? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, press. Thank you, press. They can do much better. There you go, guys. So, hindi niya nagustuhan, di ba? Hindi niya nagustuhan yung sermon nung bishop, no? But again, guys, di ba? Meron tayong sariling perspective, sariling opinion about it, right? Sana, 'di ba? We meet on the middle, no? Na magkaintindihan ng maayos, 'di ba? Kasi yes, we talk about God, values, characters and everything. But of course, wag din natin kakalimutan na si Trump as a president, gagawin lang din niya yung trabaho niya bilang leader ng isang country. At hindi madali na maging leader ng isang country, guys, no? Yung nangyayari nga lang dito sa Canada, no? Yung leadership ni Justin Trudeau. Ayoko nang magsalita about that one, pero sa mga nakasubaybay sa Buhay Canada, for sure, alam nyo naman kung ano na yung mga nangyayari ngayon dito. And it all boils down doon sa leadership na ginawa ng taong nakaupo. Right? So, kailangan din nating maintindihan kung saan nanggagaling yon, di ba? Saan nanggagaling yung mga rules na pinapatupad, yung mga batas and everything. Bakit ba? Di ba? Sana tayo maging blinded nung ating religion and everything. Again, Catholic po ako, no? At naniniwala ako dun sa mga values na tinuturo ng simbahan and everything. But of course, kailangan din nating maintindihan yung mga aspeto ng batas na kailangan ding ipatupad. Tulad nga no, yung sa mga illegal immigrants, di ba? So, ang kailangan ba natin gawin is have mercy, hayaan sila. Right? But, under the law, that is illegal eh. So, ano ang nagiging epekto nun sa pangkalahatan, no? So, kailangan merong certain balance. So, kayo guys, ano bang tingin nyo? Diba? Ano ang comment nyo about dun sa sermon ni Bishop? Diba? At saka dun sa mga ipapatupad ni Trump or yung mga incoming rules and regulations ni Trump. Right? Para sa akin, ang key takeaway guys, no? Whether nasa kahit saang bansa ka pa, Amerika, Canada, Philippines, or kahit saan pa yan, pag pumasok ka dyan as immigrant, as long as ginawa mo ng tama, legal na paraan, wala kang na-violate na batas and everything, wala kang dapat ipagkabahala. Hindi ka dapat kabahan. Right? Yun lang yun. Pero pag pumasok ka ng illegal, maling paraan,
kabahan ka, 'di ba? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.